Kumusta po sa labas, sir? Ayos lang, balik ka na sa dati mong pwesto. Si Ronald Racky na nakaposas ay makukulong matapos sabihin ng pulis na pinatay niya ang isang babaeng naggangalang Laken West. May ebidensya na magkakilala si Bibi West at ang suspect at nagkasundo silang magkita. May iba pa. Ayon sa investigador, si Racky ay nagbigay rin ng pahayag ukol sa pagpatay ng 4 na babae. Sasabihin ko kung kailan sinabi ng investigador ang pahayag na yon habang dinidiscuss ko ang oras ni Racky sa interogasyon. Makinig ka, pinara ako ng pulis bigla at aarestuhin nila ako ngayong umaga. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Alam mo, kailangan mo talagang mag-ingat kapag nasa internet ka. Kailangan mong gawin ang lahat ng makakaya mo para maprotektahan ang iyong personal na impormasyon. Kapag naghanap ka ng sarili mo online, minsan makikita mong kumakalat ang pangalan, numero, at address mo na maaaring ibenta ng data broker o nakawin ng scammer. Ang sponsor natin, Incogni, ay nagbibigay sa iyo ng kontrol muli. Hinahanap nila kung aling mga data broker ang may impormasyon mo at hinihingi nilang tanggalin ito. Pag sign up ko, nalaman ko may mahigit 50 data broker na may datos ko. Ilang araw lang nagsimulang mawala ang mga ito. Madali lang mag-setup, ilang minuto lang. Mag-sign up ka lang at bigyan ng access ang Incogni. Sila na ang aasikaso ng lahat. Sa bagong unlimited plans na may custom removals, pwede kang mag-submit ng links kung saan lumalabas ang datos mo at may privacy experts na mag-aalis nito para sa iyo. Kung mahalaga sa iyo ang online safety, bawiin ang datos gamit ang Incogni. Gamitin ang code na CrimeFix para sa 60% diskwento sa annual plan. Nang nawala si Laken Marie West noong Setyembre 2024 labis na nag-alala ang roommate niya, hindi gawain ng 24 anyos na umalis at hindi bumalik. Pagkalipas ng 3 araw, tinawagan ng roommate ang pulisya sa Venice, Florida, sa timog ng Sarasota para i-report na nawawala si Laken. Mahigit 1 taon pa ang lumipas bago naakusahan ng second-degree murder si Ronald Racky, kaugnay sa pagkamatay ni Laken West. Kumusta, sir? Ayos lang, bumalik ka sa dati mong pwesto. Tulad ng dati, mag-ingat ka sa pagpasok. Gamitin mo ito kung kailangan mo. Sige. Siguro ipasok mo muna ang paa mo. Boom! Malamig ba dito para sa'yo? Oo, malamig na. Sige, susubukan kong patayin ang aircon dito. Salamat. Tandaan mo, luma ng amoy. Puro metal at plastic lahat. Maintindihan kita. Salamat. Sige. Oh, may nakuha ka ba dyan? Sige, salamat bro. Hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ni Laken West. Tinutulungan ng lokal na pulisya ang mga federal na ahente sa paghahanap. Para maintindihan paano tayo umabot dito, balikan natin ang Setyembre 2024 nang naiulat na nawawala si Laken. Tulad ng sabi ko, di ugali ni Laken na umalis ng ilang araw at di rin siya nagpakita sa biyahe palabas ng estado. Dahil dito, kinuha ng pulisya ng Venice ang mga tala ng tawag ni Laken at napansin nila na madalas siyang nakikipag-usap sa isang lalaking nagangalang Ronald Racky mula Mayo 31, 2024 hanggang sa araw na nawala siya noong Setyembre 2024. Ayon sa affidavit ng probable cause, noong Setyembre 13, 2024 ipinakita ng mga tala ng tawag na may konektadong mga tawag sa pagitan ni Racky at West mula 7:39 hanggang 8:15 ng umaga.
Kinontak ni Detective Kel si Rocky na nagsabing makikipagkita siya kay West at babayaran para sa sexual na pabor. Inamin ni Rocky na noong Setyembre 13, 2024 sinundo niya si West sa tirahan nito sa Bradenton, dinala niya ito sa Venice para mag-lunch at pagkatapos ay ibinalik niya ito sa Bradenton. Sinabi niyang parang hindi mapakali at pabago-bago ng ugali si West habang pauwi sila ng Bradenton. Ayon kay Rocky, hiniling ni West na huminto siya para bumili ng droga, pero tumanggi siya dahil ayaw niyang may droga sa sasakyan niya. Sinabi ni Rocky na inihatid niya si Miss West sa 5th Street East, Bradenton. Ikinumpara ni Detective Kells ang kwento ni Rocky sa cellhawk analysis ng telepono ni West at ng canvas sa lugar na pagbaba niya. Walang saksi ang nagsabing nakita si West doon. Wala sa mga rehistrodong sasakyan ni Rocky ang naitala ng mga license plate reader sa lugar kung saan umano ibinaba si Miss West. Ayon sa tala ng tawag sa telepono, ang huling nasagot niya ay noong 27 ng umaga habang papunta siya sa Venice. Walang naging aktibidad sa telepono ni West pagkatapos ng oras na yon, kahit pa may ilang hindi nasagot na tawag. Lahat ng impormasyong ito ay labis na ikinabahala ng mga investigador. Walang nakakita kay Laken West at duda ang mga investigador sa kwento ni Ronald Rocky dahil hindi ito tugma sa ebidensya. 3 buwan na ring walang balita kay Laken West. Pagkatapos, nakahanap ang mga investigador ng isang journal na itinago ni Laken at ang journal na yon ay naglalaman ng ilang mahalagang impormasyon. Nagdidiin ang impormasyong iyon kumpara sa ibang ebidensya, kaya binalikan ng mga investigador si Ronald Rocky at hinarap siya. Noong Disyembre 11, 2024 nakipagkita si Rocky kay Detective Kells sa Bradenton Police Station. Matapos ang Miranda warning, kinausap ni Kells si Rocky tungkol sa tala ni West sa journal ukol sa chloroform. Sinabi niyang may lalaking nagbayad ng $750 para gamitan siya ng chloroform habang nagtatalik. Sinabi ni Rocky kay Kells na pinapantasya ni West ang pakikipagtalik gamit ang chloroform, mga tali at kunwaring panggagahasa. Sabi niya, hindi niya ginamit ang chloroform sa kanya, pero aminado siyang may dala siya nito at ginagamit sa paglilinis ng upuan ng sasakyan. Itinanggi niya ang pagbayad ng $750 na binanggit ni West sa journal. Inamin niya noong Setyembre 13 dinala niya si West mula Venice pabalik sa Bradenton gamit ang asul niyang truck. Ginawa ni West ang oral sex sa kanya. Inamin ni Rocky kay Kells na may mga kahina-hinalang bahagi sa kanyang kwento at sumang-ayon na baka nagsisinungaling siya para protektahan ng sarili at pamilya. Aminado si Rocky na siya ang huling nakakita kay West na buhay. Iminungkahi niya na baka na-overdose si West o nagka-medical na kondisyon at iniisip niyang siya ang nagtapon ng telepono. Matapos ang panayam, sinelyuhan ng Venice Police Department ang opisina ni Rocky. Hindi lang opisina ni Rocky ang hinalughog ng mga detektib. Kinuha rin nila ang kanyang cellphone at ayon sa mga detektib, ang nakita nila sa kanyang telepono ay parang pamilyar. Isinulat ng mga detektib, noong Disyembre 20, 2024, sinuri ang telepono ni Rocky alinsunod sa isang search warrant. Sa telepono, nakita ng mga detektib ang mga litrato ni West na nakaposas, may cable ties, hubad at nakahiga sa mesa ng opisina ni Rocky. Makikita rin si West na may suot na damit, naka-blue na maong, itim na underwear at bra, at puti-pulang orange na tank top. May mga hiringgilyang nakalagay malapit sa computer keyboard. Ayon sa metadata, ang larawan ay kuha noong Setyembre 13, 2024 50. May mga kaparehong larawan sa telepono ni Rocky na kuha noong Setyembre 7, 2024 ni West na nakatali sa opisina niya. Ipinapakita rin ng teleponyo ni Rocky na naghanap siya ng mararahas na pornografiya at snuff-themed na nilalaman malapit sa oras ng pagkuha ng mga larawan ni West noong Setyembre 13, 2024. Sinabi ng mga detektive na noong araw na sinuri nila ang telepono ni Rocky, nakita rin nila ang mga larawan ni Laken West na nakatali sa opisina niya. Sinubukan ni Ronald Rocky na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang mga pulso at pag-overdose. Hindi nagtagumpay si Rocky at nanatili siya sa ospital ng matagal. Ayon sa pulisya, nagbigay siya ng pahayag sa ospital tungkol sa pag-amin sa iba pang pagpatay.
Batay sa sinumpaang salaysay, ang mga medical na record na nakuha sa warrant ay may tala ng NARS bandang alas 2:30 ng umaga noong Disyembre 26, 2024. Sinabi raw ni Rocky, "Pumatay ako ng 4 na babae 6 na linggo na ang nakalipas." Batay sa tala ng RN, maayos ang kalagayan ng pag-iisip ni Rocky. Naitala ang pahayag bilang bahagi ng medical na pangangalaga, ngunit walang independiyenteng kumpirmasyon ng iba pang biktima. Nakapukaw ng pansin ng mga detektib ang pahayag na yon, ngunit wala pa rin silang ebidensya ng ibang biktima. May nakita pang ibang ebidensya ang mga detektib na kahina-hinala tungkol sa track ni Rocky at sa paglilinis na ginawa umano niya noong Setyembre 2024. Sinabi ni Charles na nilinis niya ng mabuti ang asul na pickup truck para kay Rocky noong Setyembre 13, 2024 at may nakita siyang kahina-hinalang mansa sa likurang sahig nito. Ikinuwento ni Charles na naamoy niya ang kakaibang amoy sa truck at napansin niyang nagbago ang kulay ng tubig mula sa steam cleaner habang nililinis ang likurang sahig. Nagbayad ng cash si Rocky para sa paglilinis, ngunit walang naipakitang dokumento si Charles para sa serbisyo niya. Naalala ni Charles na nakita niya si Binibining West doon minsan, pero hindi niya ito nakita kasama si Rocky. Pebrero 20, 2026, mahigit 1 taon matapos mawala si Laken West, muling inimbestigahan ng mga detectives si Ronald Rocky. Pwede natin siyang tanggalin. Kailangan lang natin siya para sa biyahe. Huwag mo nang alalahanin yun. Figaro. Meron kami aklat na doble pa sa laki ng phone book na puno ng mga patakaran na kailangan naming sundin. Nakakapagod minsan. Mahigit 10 minutong naghintay si Rocky sa pagbabalik ng pulis. Morton, Saluhin mo ang tubig mo. salamat. Gumamit ka na ba ng banyo? Sa totoo lang, Sige, gawin na natin. Dito ba sa kanan? Dito mismo. Diyan mismo sa loob. Say. Babalik tayo sa loob. Sige. Oo, marami kang tanong. Ako rin. Pagkatapos magpunta sa banyo, umupo na ang mga detektib at si Ronald Rocky para mag-usap. Isa sa mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo ay na matagal na namin ginagawa to. Ako at si Kels. Matagal na namin ginagawa ito. Ang gusto lang talaga namin ay tumulong sa mga tao. Ang paunahing layunin namin ay sagutin ang mga tanong na kailangan sagutin. Sige, yun ang pinaka-prioridad namin. Nung una ka namin nakausap, marami kang sinabi sa amin na tinago lang. Maliwanag ba? At gusto ko lang ipaalam siya na kami kasama ko ang pinakapatas na tao sa profesyong ito. Kapag sa iba ka natin pag-usap, sigurado mapapahama ka. Sige. Kami ang pinakamagandang pag-asa mo para matulungan ka. Sige. Kaya mula ngayon, ano man ang pag-usapan natin, mas maganda kung totoo ang sasabihin mo. Sige. Sige. Bago ka magtanong, gusto ko lang munang pag-usapan natin ang ilang bagay. Ayos ba? Sige. Nagawa mo na ito dati at para masagot namin ang mga tanong mo, kailangan natin pagdaanan ng ilang bagay. Okay? Sige. Gutom ka ba? Hindi po, sir. May kinain ka na ba? Wala po po. Sige. Sige Ron, may karapatan ka manahimik. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kausapin at samahan ng abogado bago at habang ini-interview ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa ng walang bayad, bago at habang tinatanong kung nais mo. Maaari mong piliin anumang oras na gamitin ang mga karapatang ito at huwag sumagot sa anumang tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatang ipinaliwanag ko sa iyo? Opo. Ngayon na alam mo na ang mga karapatang ito, gusto mo ba makipag-usap sa amin? Pinayuhan ako ng abogado ko na huwag kayong kausapin.
Humingi si Ronald Racky ng abogado kaya agad natapos ang interview bago ito magsimula. Tandaan, hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Hindi, yun ang sinabi niya. Akala ko maayos na lahat ito. Sino ang abogado mo? Eric Reisinger? Si. Kinakusap mo pa rin ba siya? Hindi na matagal-tagal na rin. Sige. Ayos lang. Sa kasama ang parad, hindi ko masasagot ang mga tanong ninyo. Maintindihan? Oo. Basta't nasa labas ng kotse ang briefcase ko, may pera at mga titulo doon. Oo, lahat ay ligtas na itatago. Sige. Pwede ko bang tawagan ang asawa kung madalas siyang mag-alala? Oo, ayosin namin yan. Sige. Ayos. Ayos. Kaya naiwan si Ronald Racky na tahimik na nakaupo sa interview. Halos 1 oras siya naghintay bago bumalik ang detective sa kwarto. Hoy. Kailangan pa lang tapusin ang papeles. Sige. At nasa yung wallet mo. Itas dito ang lahat ng iba. Okay. Di mo na kailangang mag-alala na may mawawala. Paano naman yung briefcase ko na may laman na pera at iba pang gamit? Ingatan yun na maayos. Nandito lang kayo. Kinuha na namin ng litrato ang lab. Sige. At ilalagay ito sa isang lapper dito. Sige. Sige. Sige, una. Dito natin ilalagay yung pitaka mo. Sabi ko nga, wala kaming ginagalaw. Sige. Ayos lang. Nandito na lahat ng debit card at ID mo. Sabay nating bibilangin ng pera. Code. Sige. Di ko alam mo naman yan. Sige. Para lang malinaw tayo pareho. Sige. Nandikit. 20, 40, 80. 120, 40, 60, 80. 220, 40, 60, 80. 300, 340. Sige. At wala namang kutsilyo o blade o kahit ano sa wallet mo. Wala po, sir. Sige. Kahit meron, hindi tatanggapin ng kurungan yun. Sa tingin mo, gaano katagal bago ko makuha ang briefcase ko? Kailangan ko yon sa trabaho. Hindi ko masasabi. Sige. Hindi ko alam. Kapag may gagawin ako, sasabihin ko sa'yo. Naiintindihan ko. Pupulong ka lang. May sasagutan lang ako sa telepono dito. Sige, ang apelido mo ay R-A-C-K-I. Sige. Ronald, ang tunay mong pangalan. Tama yan. Sige. At ang gitnang pangalan mo ay C.C. Chester. Tama ba? Opo, sir. Si Ronald Racky ay kakasuhan ng second-degree murder at sa pagkamatay ni Laken West, kaya hindi siya makakaalis kahit kailan dala ang kanyang maleta at pera. Mulay, tahimik siyang naghihintay. Sa huli, tinawagan ni Ronald Racky ang asawa niya mula sa silid ng interview. Uy, naririnig mo ba ako ng maayos? Naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Makinig ka mabuti. Pinara ko ng pulis at inaresto. Ngayong umaga ako arestuin. Tawagan mo si Eric Reisinger. Para sa pagtatanong siguro, inaimbestigahan pa rin nila ang kasong yun. Nakakabaliw. Wala ka sasabihin kahit ano. Hindi ako nagsalita. Hindi sinabi ko sa kanya na pinayuan ako ng abogado ko na huwag magsalita. Kaya hindi ako nagsalita. Sige. O kukunin ka ba nila? Hindi ko alam yan. Siguro papuntang Sarasota para magpakita. Tatawagan ko si Eric Reisinger at maayos din lahat. Wala akong sasabihin kahit isang salita. Naintindihan. Lubos na naintindihan. Sige, may nalaman silang ilang bagay. Nasa kanila na ang briefcase ko na may pera at mga titulo at wala namang problema. Mike, alamin mo kung saan dadalhin ang kotse para makuha mo yan. Yan lang talaga. Di ko alam sasabihin ko sa'yo. Nakakabaliw pero tuloy pa rin ang kalokohan, alam mo na. Sige. Hindi ko alam. Sabi nila pwede mong tawagan ng asawa mo, si Eric o si Brian.
at makipag-usap kay Eric. Sige, sir. Kaya, sige lang, dahan-dahan. Madi-inayos din ang lahat, ayos ba? Sige. Sige, mahal kita. Bye. Kahit nasa kustodiya ng pulis, si Ronald Racky ay mukhang kalmado na parang walang nangyayari habang sumasagot siya ng tawag mula sa kanyang anak. Uy, kamusta? Uy, anong balita? Anong mangyayari? Hinuli nila ako dahil dumaan ako sa pula at mukhang dadalhin pa para tanungin pa ako. Wala akong sinagot at parang naarestuin ako, kaya ikaw nang bahala. No. Sa putin inang abogado. Gets. Hindi ko alam yan. Wala akong alam tungkol dyan. Tawagin mo sila para sa akin. Sabi niya tawagan daw siya ng kahit sino kung dadalhin ako kahit saan. Nasa iyo na ang paalan, kaya huwag kang sasagot ng tanong nang wala ang abogado mo. Sabihin mong tawagan siya agad kahit saan ka man dalhin. Sige. Siyempre. Ayos yan. Salamat. Alagaan mo nanay mo, ha? Sige, mahal kita. Paalam. Wala naman tayong ilalagay dyan, kaya itim lang yan. Ganun ko talaga iniinom yan. Salamat. May iba pa ba? Yun lang. Salamat. Walang problema. Pinaupo ulit si Ronald Racky at handa na ang mga pulis na dalhin siya sa kulungan. Sige, handa ka na. Kailangan mo bang gumamit ng banyo bago tayo umalis? Ayos lang. Salamat. Sigurado ka? Oo. Sige. Ayos lang. Nakadalawang tasa na naman tayo. Ayos lang. Hindi naman malambot balikat mo, kaya ayaw namin mabigla. Sige, hindi ka naman nasasaktan. Kumusta naman ang pakiramdam sa pulso? Ayos lang sila. Salamat. Sige. Malagayang pagdating sa Donkey Tiger. Not this way. Sige. Pumupunta ito sa kabila, sir. Sige. Balik ka sa dati mong pwesto. Katulad ng dati, mag-ingat sa pagpasok. Kumapit ka sa amin kung kailangan mo. Pwede mo ring ipasok ang paa mo kung gusto mo. Abutin mo. Malamig ba dito para sa'yo? Oo, malamig na. Sige, patayin kong aircon sa likod. Salamat. Parang amoy luma. Lahat ay bakal at plastic. Naririnig kita. Salamat. Sige. Sige, pinatay ko na yung aircon dun sa likod. Salamat. Sana kahit papaano ay lumamig na ng kaunti. Salamat talaga. Salamat. Pinahahalagahan ko talaga yun. Inanunsyo ng pulisya sa press conference ang pag-aresto kay Ronald Racky. Ngayong umaga, alas 5:43 ng umaga. Si Ronald Chester Racky ay inaresto at kinasuhan ng second-degree murder.
Makikita ninyo ang dagdag na impormasyon ukol sa kaso at ang probable cause affidavit packet na ibinigay namin. Ipinakilala rin namin ang biktima bilang si Laken Marie West, residente ng Bradenton. At mahalagang tandaan na hindi pa natatagpuan si Miss West. Pinapayagan ng batas ng Florida ang mga autoridad at mga taga-usig na ituloy ang kaso kapag may ebidensyang naganap ang isang pagpatay at natukoy na natin ang salarin. Ginawa ang desisyong ito matapos kumonsulta sa State Attorney at suriin ang lahat ng ebidensya. Kung sigurado ang pulisya na si Ronald Racky ang pumatay kay Laken West, bakit natagalan bago siya inaresto? Ang investigasyong ito ay kailangan ng matiyagang trabaho sa loob ng ilang buwan at malawakang koordinasyon sa aming mga katuwang sa pagpapatupad ng batas at opisina ng State Attorney. Dahil ibinibigay na ang probable cause affidavit, magpupokus ako sa paliwanag kung paano isinagawa ang investigasyon at pagsusuri sa ebidensya, hindi sa detalye ng kwento. Nagsimula ang kaso bilang investigasyon ng nawawalang tao sa Bradenton Police Department. Ang mga unang hakbang ay nakatuon sa pagtukoy ng huling kilalang galaw ni West, ang kanyang huling na kontak at kung may ebidensya na nagpapahiwatig kung siya ay kusang umalis o kung siya ay napahamak. Sa pagsusuri ng investigador sa mga tawag, digital na datos at impormasyon ng saksi, natukoy nila ang huling nakipag-ugnayan kay Binibining West. Ang investigasyong iyon ang nagturo sa mga detektib kay Ronald Chester Racky at sa mga lugar na konektado sa kanya, kabilang ang negosyo niya. At ang katawan ni Laken West, hindi pa rin siya natatagpuan. Bagamat may naaresto na, hindi pa tapos ang investigasyong ito. Hindi pa rin natatagpuan si Miss West at tuloy ang paghahanap ng mga investigador. Hindi ibig sabihin ng pag-aresto ay tapos na ang investigasyon. Hindi pa rin natatagpuan si Laken West, kaya nananatiling walang hustisya ang kanilang pamilya. Baka may taong may impormasyon na makakatulong hanapin si Laken. O makapagbigay ng dagdag na sagot tungkol sa nangyari sa kanya. Inanyayahan namin ang kahit sino may impormasyon, gaano man ito kaliit, na makipag-ugnayan sa Venice Police Department. Dapat makuha ng pamilya ni Laken ang kasagutan at maaring makatulong ang iyong impormasyon dito. Nakakulong si Ronald Racky ng walang piyansa at inaasahang haharap muli sa korte ng Sarasota County sa ika-20 ng Marso. Sa oras na iyon, maghahain siya ng plea. At yan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako, si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita tayo ulit dito sa susunod.